May ipapakita na naman ako sa inyo na isang klase ng sweet dito sa Pakistan. Gadjak ang pangalan nito. G-A-J-A-K yata ang spelling. Wag na sa spelling kasi mahina tayo sa spelling. Basta, gadjak ang tawag nila dito. Para siyang iba-iba tong klase. May mani, may kung iba-iba. Ito naman ay dal. Para siyang dal. Dal nga siya, ano. Yung lagi nilang inuulam. Yung pambansang ulam dito ng Pakistan. Dal, laging dal ang ulam. Asawa ko laging dal ang ulam. Sa mga Pakistaning matitipid, dal ang laging ulam kasi mura. Pag nakaluwag-luwag yung asawa ko, nagchichicken yun, nagbibi. Pero pagka gipit na gipit yung puro dal ang inuulam nun. Sabi ko, paborito mo dal? Sabi niya, hindi ko paborito dal. Sabi niya, nagtitipid lang ako. Ay, kawawa naman. Ayan, ganito itsura niya. Itsura pa lang, mukhang ang tamis-tamis na, ano, parang 1 kilong asukal na inilagay. Binigay sa akin ng bayaw ko to. Yung bayaw ko na panganay, yung kuya nila Adil ang nagbigay sa akin. Madalas din ako binibigyan nung kunwari, nasa baba ako. Halika, sabi sa akin. Binibigyan ako. Dati lagi akong binibilan ng tubo. Dito kasi pag bumili ka ng tubo, putol-putol na. Hindi mo na, di ba sa atin? Sa atin din, pero mahaba. Ano, pag binalatan nila, bibigay sa'yo mahaba. Dito, putol-putol na. Hindi ka na mahihirapang pumangus-pangus. Pero masarap pa rin yung pinapangus na tubo. Ano? Dito kadalasan tubo, binibenta yung ginagawang asukal. Yung matitigas. Matamis. Parang ano din, yung sa Baguio nga. Yung peanut brittle. Parang ganun din lasa. Tulad din ng mga paboritong kinakain, yung mani na ganito. Kaya nga lang yun, parang dark yung kulay. Ito kasi light Light. Pero matamis. Masarap. May nagsasabi pala, Madam, yan ba yung ginagawa nilang tinatapak-tapakan? Ay, hindi ko alam kung tinatapak-tapakan ito. Pero kung sakali man ito yung tinatapak-tapakan, ang sarap ng paa nila. Kaya pala puting-puti mukha ko, may bisita pala. Sa baba. Nagluto nga ako ng gelatin at saka paa ng baka. Kaso, i-pressure cooker ko. Andun sa baba, sila nagluluto. Kumbaga ako nagtimpla, i-pressure cooker ko, sila nagsara, sila naglagay sa lutuan. Takot ako sa pressure cooker. Marinig ko pala tunog ng pressure cooker, tatakbo na ako. Takot ako sa pressure cooker. Lulutuin ko sana dito lang sa taas sa gasol. Kaso, nung isang araw nagluto ako ng paa ng manok, ay paa ng baka. Aba, 7 oras na, matigas pa! Matanda siguro yung baka. Kaya sabi ko, kailangan to i-pressure cooker kasi may bisite. Kailangan malambot na malambot ba. Kaya sabi ko, pahiram ang pressure cooker. Humiram ako sa biyanan ko. Tapos, nung natimplahan ko na kung binaba ko. Sabi ko, isara na at iluto na nila. Hindi ko kaya ang tunog ng pressure cooker. Kinikilabutan ako pag naririnig ko. Noon nang isinarado pa lang, ha? Nagtatakbo na ako Natatakot talaga ako sa pressure cooker. Kasi sa napapanood ko kasing mga nasasabugan, kaya ako may takot talaga sa kanya. Tapos ayun yung gelatin, nagluto ako, masarap mo naman, nakatsamba na naman ako, masarap. Si Usman nga, inubos na yung isang ganito kalaki Hindi na ako nakatikim kasi yung isang malaking niluto ko, ibinaba ko para nga sa bisita. Ang bisita pala namin ay, naalala nyo ba yung kinasal na sabi ko sobrang laki ng gintong binigay? yung nagkaubusan, yung pala, yung para mas matandaan nyo, yung nagkaubusan, yung nagkatampuhan, nagkantampururot. Yun ang bumisita dito, yung babaeng kinasal, saka yung asawa nun, yung pamilya, ang dyan sa baba. Umakyat muna ako at nag-video ako nito, pero bababa din ako. Tutulungan ko biyanan ko mamaya. Siyempre, pag alis ng bisita, maraming ligpitin, tutulungan ko magligpit-ligpit. I-update ko kayo mamaya kung naubos yung gelatin saka yung paya. O sige, bababa na ako para may video-video tayo.